Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Daryl. Shout out sa iyo Jones Padilla. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa kailaliman ng kagubatan kung saan ang katahimikan ay dambuhala ng nababalot ng misteryo. Nakaupo ang ating bida at dahan-daang idinilat ang kanyang mga mata habang sinusuri ang paligid sa gitna ng matinding katahimikan. Wika ni Sorayang, lumipas na ba agad ang ganito kahabang oras? Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang binalot ng matinding pagkamangha sa tindi ng kanyang pag-unlad, matagal na rin noong huling beses na pumasok ako sa ganitong uri ng trance. Oh, ang demonic Emperor Chi ay mas dambuhala na ngayon. Matikas na tumayo ang ating bida habang hawak ang kanyang espada ng may nanlilisik na mga mata. Wika ng ating bida, mas mabilis iyon kaysa sa inaasahan ko. Sabi muli ng ating lodi sa kanyang isip habang naramdaman ang tindi ng kanyang bagong lakas na yayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang gaan ng pakiramdam ng aking katawan, tila kaya kong lumipad sa kalangitan ngayon kung gusto ko. Dapat ko bang subukan muli? Dito na naalala ng ating bida ang napakalupit na teknik ng Demon Lord na uukit ng panibagong kasaysayan sa Jianghu. Sabi niya sa kanyang isip habang pilit na inaalala ang bawat detalye ng nakapanghihilakbot na sining, ang godlike martial technique na ginamit niya noon. Ang martial brilliance na tumatawag sa gabi, ang pag-angat ng mga Diyos at demonyo sa langit. Demonic hand of the heavens. Itinaas ng ating bida ang kanyang kaliwang kamay at sinubukang gayahin ang napakalupit na skill ng Demon Lord. Isang dambuhalang itim na anino ang lumitaw sa kanyang kamay at buong bangis na itinuon ito sa mga puno sa kanyang paligid. Yanig ang buong lugar. Ang mga punong tinamaan ng itim na anino ay nagsimulang maging abo at mabilis na naglaho sa hangin nang walang kahirap-hirap. Literal na napatigil ang hininga ng ating bida sa tindi ng nakakangilabot na resultang kanyang nakita. Wika ni Sorayang, napakasama yun, parang impyerno sa tindi. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang sinusuri ang tindi ng kapangyarihan ni Li Cheonsang na yayanig sa kanyang kumpiyansa, sinasabi mo ba sa akin na kaya ni Li Cheonsang na gamitin ang ganitong uri ng teknik ng kasing dali ng paghinga? Sa tindi ng chi at smoothness na hindi ko maikukumpara, nararamdaman ko ang pag-igting ng aking 9 depths demonic arts. Isang napakalupit na revelasyon ang binitawan ng bida sa kanyang sarili habang binalot ng matinding realisasyon. Sabi niya sa kanyang isip, tila hindi nito gusto na ang mga binhi ng ibang martial art na maaaring mas mahusay kaysa rito ay naitanim na. Mas mabuting pakalmeyan ko ito. Kung hindi ko pwedeng pagsamahin ang dalawa, kailangan kong siguruhin na maaari silang mag-coexist. Napakabangis. Mukhang ang landas ng ating bida ay pormal ng tumatapak sa antas ng mga Diyos at demonyo, habang ang bawat paggalaw niya ay uukit ng isang dambuhalang bangungot para sa kanyang mga kaaway. Lumipat ang eksena sa loob ng Demon Cult's Garden kung saan ang atmosfera ay nababalot ng misteryo. Isang dambuhalang itim na ulap ang biglang lumitaw sa himpapawid na tila yayanig sa katahimikan ng paligid habang may naramdamang kakaiba ang Demon Lord. Tanong ni Hoyosong, ano yun? Bumanat ang Demon Lord nang may napakakalmadong tono habang sinusuri ang tindi ng pangyayari. Wika ng Demon Lord, tiyak na mabilis siyang matuto kahit na nangangailangan siya ng maraming pag-aalaga. Literal na napatigil ang hininga ni Hoyosong sa gulat. Wika ni Hoyosong, Sino? Binitawan ng Demon Lord ang isang napakalupit na revelasyon na yayanig sa buong kaisipan ng kanyang tauhan. Wika ng Demon Lord, binuksan na ni Sorayang ang sixth sky ng World of Desire. Nagtakang tanong ni Hoyosong habang yanig ang kanyang utak sa narinig, ano yun? Hinarap siya ng Demon Lord ng may matikas na paninindigan. Wika ng Demon Lord, ang tunay na simula ng Demonic Emperor Chi. Usisa ni Hoyosong habang sinusuri ang bawat salita, ibig mong sabihin ay natututunan niya ito ng maigi. Wika ng Demon Lord, oo. Nagtataka ako kung kailan niya ito sisimulan. Tila sa wakas ay nagsimula na siya. Tanong muli ni Hoyosong habang binalot ng dambuhalang kuryosidad, paano mo naman nalaman yon? Ipinaliwanag ng Demon Lord ang tindi ng kanilang martial art. Wika ng Demon Lord, kami lang ni Sorayang ang tanging mga tao sa buong mundo na tunay na nakapag-aral ng Demonic Emperor Chi. Kung matututuhan mo ng maayos ang Demonic Emperor Chi,
ang iyong demonic chi ay mapupuno ng esensya ng iyong espiritu. Nagbuhos ng alak ang Demon Lord sa kanyang tasa habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Ipinagpatuloy ng Demon Lord ang kanyang nakakangilabot na paliwanag na yayanig sa pundasyon ng Merim. Wika ng Demon Lord, gayunpaman, para mangyari yun, kailangan mo munang maabot ang Ultimate Demon Realm. Natutunan ni Guanyong ang mga unang bahagi ng Demonic Emperor Chi, ngunit hindi niya nagawang buksan ang Sixth Sky ng World of Desira. Kahit na hindi mo kayang buksan ang Sixth Sky ng World of Desira, maaari mong maabot ang Ultimate Demon Realm depende sa kung paano ka magsanay. Ngunit kailangan mong buksan ang Sixth Sky ng World of Desira upang mamaster ang Demonic Emperor Chi. Yanig ang kaisipan ni Ho Yosong sa tindi ng narinig. Wika ni Ho Yosong, kung ganoon ay napakahirap nga palang buksan ang Sixth Sky ng World of Desira. Napakabangis. Mukhang ang ating Lodi na si Sorayang ay pormal nang tumatawid sa landas na tanging ang Demon Lord pa lang ang nakakaabot, habang ang bawat pag-unlad ng kanyang Demonic Emperor Chi ay uukit ng isang dambuhalang alamat sa kasaysayan ng Demon Faction. Habang binalot ng matinding seryosong awtoridad, tinitigan niya ang kawalan ng may nanlilisik na mga mata. Wika ng Demon Lord, mas mahirap ito kaysa sa pagmaster ng 10 Great Demonic Arts, at tanging ang mga nakapagbukas lamang nito ang karapat-dapat sa titulong Heavenly Demon. Napakalupit na revelasyon. Literal na napatigil ang hininga ni Ho Yosong sa tindi ng gulat habang pinagpapawisan sa tindi ng presensyang kanyang nararamdaman. Bumanat muli ang Demon Lord ng may matikas na paninindigan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na may dalawang tao sa parehong timeline ang nakapagbukas ng Sixth Sky ng World of Desira. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Heavenly Demon, at wala pang sinuman ang naging ganoon katalentado. Sabi ng Demon Lord sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng paghanga sa ating bida, hindi mo matatanggap ang titulong Heavenly Demon gaano ka man katalentado kung hindi mo kayang buksan ang Sixth Sky. Malinaw na ang pagbubukas ng Sixth Sky ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa Ultimate Demon. Gayunpaman, binuksan niya ito hindi nagtagal matapos matutunan ang Demonic Emperor Chi. Ang young leader ay talaga namang kakaiba. Hinarap ng Demon Lord ang kanyang tauhan at ipinaliwanag ang mga dahilan sa likod ng dambuhalang pag-unlad ni Sorayang. Wika ng Demon Lord, maraming dahilan kung bakit nagawang buksan ni Sorayang ang Sixth Sky ng napakabilis. Naabot na niya ang Ultimate Demon Realm, at nag-aaral siya ng isang advanced martial technique. Ginamit din niya ang espada na ginawa ko para sa kanya upang madagdagan ang kanyang chi. Makatwiran lang na mas mabilis siya kaysa sa iba. Napaka-solid na lohika. Ibinaba ng Demon Lord ang kanyang alak sa mesa at dahan-daang naglakad sa sulok habang nakatingin sa lawa ng may malalim na pagmumuni-muni. Binitawan niya ang huling kaisipan na yayanig sa pundasyon ng Steelblood Fortress. Wika ng Demon Lord, mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na nakapagbukas ng Sixth Sky at sa isa na hindi. Dapat makita ng leader ng Steelblood Fortress na si Sorayang ay hindi ordinaryong martial artist. Magiging kawili-wili ito kung hihilingin ng leader ng Steelblood Fortress na makipagkita sa kanya ng harapan. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang tagpo sa pagitan ng ating bida at ng isa pang higante ng Zhongyuan, habang ang bawat hakbang ni Sorayang ay pormal nang uukit ng kanyang pangalan bilang isang tunay na Heavenly Demon. Dito muna tayo sa panig ng ating bida kung saan ang hangin ay kumakalma pagkatapos ng kanyang seryosong pagsasanay. Hinarap siya ni Gang Yachi na bakas ang tindi ng pagkapagod at kakulangan sa tulog sa kanyang mga mata. Wika ni Gang Yachi, tapos ka na ba sa pagsasanay? Napatigil ang ating bida at tinitigan ng tauhan ng may nanlilisik na mga mata sa tindi ng obserbasyon. Wika ng ating bida, may sakit ka ba? O may nangyari bang hindi maganda? Bumanat si Gang Yachi ng may matikas na paninindigan sa kabila ng kanyang kondisyon. Wika ni Gang Yachi, mayroon lang ilang trabaho na kailangan kong asikasuhin. Mukhang kailangan mo nang magpahinga. Wika ni Sorayang ng may napakakalmadong tono. Ayos lang ako, tipid na sagot ni Gang Yachi habang nananatiling tapat sa kanyang pwesto. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang sinusuri ang dedikasyon ng kausap, talaga namang workaholic siya. Ang mga lintik na henyong ito. Dahan-dahan na inabot ni Gang Yachi ang isang liham sa ating bida. Wika ni Gang Yachi, mayroong mensahe mula sa Divine Cult.
Literal na napatigil ang hininga ng ating bida nang basahin ang nilalaman ng sulat at yanig ang kanyang buong kaisipan. Wika ng ating bida, ang mga taong ito ay dambuhala ang kumpiyansa sa sarili. Hinarap siya ni Gang Yachi nang may kuryosidad at nagtanong, anong sabi niyan? Heto, basahin mo, sagot ni Sorayang habang iniaabot ang papel. Binasa ni Gang Yachi ang liham at binitawan ang isang napakasolid na realisasyon. Wika ni Gang Yachi, kung ganoon, maaari na nating ituloy ang ating plano. Bumanat ang ating bida ng may matikas na paninindigan. Wika ni Sorayang, well, alam ko na ang kanilang panig sa usaping ito. Ang huling desisyon ay nasa akin pa rin. Hindi ka pa ba nakakapagdesisyon? Usisa ni Gang Yachi. Wika ng ating bida, hindi ko alam. Kukunin ko lang ang pinaka-efficient na landas pagkatapos makipag-usap sa iyo tungkol sa mga bagay-bagay. Literal na nag-freeze ang utak ni Gang Yachi sa tindi ng gulat sa narinig. Sabi ni Gang Yachi sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata, pakikipag-usap sa akin. Isang napakalupit ng ngiti ang semilay sa mga labi ng ating bida. Wika ni Sorayang, ano? Nagulat ka ba dahil bigla kong gustong makipag-usap sa iyo sa halip na magdesisyon ng mag-isa? Oo, maikling sagot ni Gang Yachi habang napaatras ang dila sa tindi ng revelasyon. Dito na binitawan ni Sorayang ang isang napakasolid na deklarasyon na yayanig sa kanilang samahan. Wika ng ating bida, gagawin ko pa rin ang mga bagay na gusto ko. Hindi iyon magbabago, pero sa pagbabalik tanaw sa aking mga aksyon, hindi ko masasabing ang aking mga paraan ay laging pinaka-efficient. Kumilos lang ako at hinarap ang mga bunga nito. Masarap yun sa pakiramdam noong sandaling yun, pero hindi ko pwedeng gawin yun habang buhay. Naisip ko na dapat ay maglaan ako ng mas maraming oras sa mga bagay-bagay ngayon. Mayroon naman akong napaka-dependableng kakampi sa panig ko, pagkatapos ng lahat. Mukhang ang ugnayan sa pagitan ng ating bida at ni Gang Yachi ay formal ng tumitibay, habang ang entablado ay handa na para sa susunod na yugto ng kanilang napakalupit na plano sa Zhongyuan. Literal na napatigil ang hininga ni Gang Yachi sa tindi ng gulat habang tinititigan ang ating bida. Sabi ni Gang Yachi sa kanyang isip habang binalot ng dambuhalang pagkamangha ang kanyang buong pagkatao, hinding-hindi ko mahuhulaan ang lalaking ito. Kapag ikaw na ang young leader ng Heavenly Demon Divine Cult, wala nang dahilan para pakialaman ang iniisip ng iba o subukang ayusin ang iyong mga paniniwala, pero ang taong ito ay iba. Palagi niyang pinagninilayan ang kanyang sariling mga aksyon at kaisipan. Tinatanong niya muna kung ang landas na kanyang tinatahak ay ang tama, kung wala bang mas magandang paraan. Patuloy lang ba siyang lumalaki? O sadyang ganito na siya noon pa man? Tiyak na mayroon siyang karapatan na maging pinuno ng isang organisasyon. Siya ang young leader, pero sa totoo lang ay kumpleto na siya. Ang dakilang taong ito ay rumerespeto sa akin. Dito muna tayo sa harap ng mesa kung saan seryosong sinusuri ni Gang Yachi ang isang dambuhalang mapa ng may matikas na paninindigan. Hinarap niya ang ating bida at binitawan ang isang napakasolid na plano na yayanig sa buong Zhongyuan. Wika ni Gang Yachi, malinaw ang aking ideya. Makikipagkita muna tayo sa leader ng Steel Blood Fortress at aalisin ang anumang hindi kinakailangang pag-aalala na maaaring mayroon tayo, at pagkatapos ay susunod nating pupuntahan ang Righteous Heavenly Alliance. Naiintindihan ko, tipid na sagot ni Sorayang habang nananatiling napakakalmado ang kanyang presensya. Ipinagpatuloy ni Gang Yachi ang kanyang ulat habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng politikal na kalkulasyon. Wika ni Gang Yachi, hindi malayo na ang leader mismo ng Steel Blood Fortress ang gustong makipagkita sa iyo. Karaniwan, isang proxy lang ang ipapadala. Pero kung ito ang young leader ng Heavenly Demon Divine Cult, na hindi nagpakita sa MERM sa nakalipas na 30 taon, sigurado akong maging ang leader ng Steel Blood Fortress ay kakabahan. Isang napakalupit na revelasyon ang isinalubong ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng kumpiyansa. Wika ni Sorayang, kung ganoon, hindi imposible na ang leader mismo ng Steel Blood Fortress ang personal na magpapakita. Hinarap ni Gang Yachi ang ating lodi ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang posibilidad. Wika ni Gang Yachi, opo. Siyempre, isa lamang itong posibilidad. Mayroon pang, ngunit bago pa man siya matapos, sumingit ang ating bida ng may napakakalmadong tono habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng kumpiyansa.
Wika ni Sorayang, maaaring lumitaw ang parehong proxy at siya mismo. Sa tingin mo, kailan sila sasagot sa atin kung magpapadala tayo ng mensahe ngayon? Bumanat si Gong Yachi habang tinitimbang ang oras at distansya ng kanilang komunikasyon. Wika ni Gong Yachi, mula sa hindi bababa sa 2 linggo hanggang 1 buwan. Nagdesisyon ang ating bida para sa kanilang susunod na hakbang. Wika ni Sorayang, sige, gawin na natin ito. Yumukod si Gong Yachi bilang tanda ng paggalang sa naging desisyon ng kanyang Panginoon. Wika ni Gong Yachi, salamat sa pagsang-ayon sa aking plano. Ha, maikling hirit ni Sorayang habang binalot ng matinding misteryo ang kanyang presensya. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso sa tindi ng pananabik at adrenaline, ang leader ng Steel Blood Fortress. Ang pinuno ng isa sa 3 pinakamalaking organisasyon ng MERM. Tumitibok ang puso ko. Nararamdaman ko ang pagtibok nito ng mas malakas kaysa kailanman. Dumating na ang oras para harapin ko ang mga martial masters ng kaaway na hindi ko kailanman pinangahasa na makaharap noong mga araw ko bilang assassin. Isang napakalupit na ngiti ang semilay sa mga labi ng ating bida habang tinititigan si Gong Yachi. Wika ni Sorayang, hindi, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Nasa sabik din ako rito. Samantala, lumipat ang eksena sa pampang ng isang ilog kung saan ang hangin ay payapa, ngunit isang nakakangilabot na usapan ang nagaganap sa pagitan ng isang matanda at isang bata. Bumuntong hininga ang bata habang bakas ang pighati sa kanyang mukha dahil sa walang huling isda. Wika ng bata, ha, wala man lang tayong nakuha kahit isa. Hinarap siya ng matanda nang may napakakalmadong tono habang sinusuri ang daloy ng tubig. Wika ng matanda, palagay ko ay hindi natin araw ngayon. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng magagandang araw ng pangingisda araw-araw. Napasimangot ang bata habang pilit na kumakapit sa kanyang pangarap na mapuno ang lalagyan. Wika ng bata, gusto ko sanang punuin ang basket na ito. Tinitigan siya ng matanda ng may seryosong mukha na tila may itinuturong mas malalim na aral. Wika ng matanda, ano ang gagawin mo? Ano po? Takang tanong ng bata habang yanig ang kanyang kuryusidad. Binitawan ng matanda ang isang katanungang yayanig sa prinsipyo ng bata. Wika ng matanda, maghihintay ka ba hanggang sa makakuha tayo ng isda? Ano pa ba ang magagawa natin? Sagot ng bata habang napaatras ang dila sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Dito na nagpakawala ang matanda ng isang dambuhalang kaisipan na uukit sa tadhana ng sinumang makikinig. Wika ng matanda, kung mayroon kang kapangyarihan, makukuha mo sa iyong kamay sa kung ano ang gusto mo. Literal na naguluhan at napatigil ang bata sa tindi ng revelasyong kanyang narinig. Napakabangis. Mukhang ang bawat salita ay pormal nang naglulunsad ng isang dambuhalang apoy ng ambisyon. Napatigil ang bata at nagtanong ng may matinding kuryusidad habang sinusuri ang bawat salita ng matanda, wika ng bata, kapangyarihan. Napakalupit na eksena, dahan-dahan na ipinatong ng matanda ang kanyang palad sa mismong ibabaw ng tubig ng ilog. Literal na nanginginig ang tubig sa paligid ng kanyang palad sa tindi ng chi na nagmumula rito. At sa isang pikit mata, bigla itong dambuhalang sumabog at kumalat ang enerhiya hanggang sa malayo na tila yayanig sa buong paligid. Yanig ang buong kaisipan ng bata sa tindi ng gulat at hilakbot. Sigaw ng bata, ang mga isda. Napakalupit na tanawin. Maraming patay na isda ang dambuhalang lumutang sa ibabaw ng tubig ng sabay-sabay. Bumanat ang matanda ng may napakakalmadong tono sa kabila ng kanyang ipinakitang bagsik. Wika ng matanda, punuin mo na ang iyong basket. Agad na lamusong ang bata sa tubig at mabilis na kinulekta ang lahat ng mga isda. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang misteryosong pigyera ang pormal nang lumitaw sa tabi ng ilog. Hinarap nito ang matanda na kinilala bilang leader ng Steel Blood Fortress ng may matikas na paninindigan. Wika ng misteryosong tao, ano ang gagawin mo, Fortress Leader? Tatawagin ko ba ang iyong proxy? Nanatiling tahimik ang matanda habang binalot ng matinding pagmumuni-muni ang kanyang kaisipan tungkol sa tindi ng hamon na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay binitawan niya ang isang napaka-solid na desisyon na yayanig sa kumpiyansa ng buong Jianghu. Wika ng matanda, ang young leader ng demonic cult, Kawili-Wili. Ako mismo ang pupunta. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang tapatan sa pagitan ng ating bida at ng pinuno ng Steel Blood Fortress,
habang ang anino ng isang madugong labanan ay pormal ng uukit ng panibagong kasaysayan sa Zhongyuan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.